Naku, wala nang atrasan ito. Sa loob lamang ng ilang oras, naglunsad ang puwersa ng Israel ng isang malawakang atake na bumasag sa mismong command structure ng kalaban. Tinarget nila ang mga sekretong pasilidad sa Beirut, Lebanon at Isfahan sa Iran para putulin ang ulo ng mga lider. Habang nangyayari ito, mas lalong binutas ng Division 36 ng Israel Defense Forces ang mga depensa ng Hezbollah sa mismong teritoryo ng Southern Lebanon. Umuulan ng bomba, 900 airstrikes sa loob lamang ng 12 oras sa ilalim ng tinatawag na Operation Epic Fury. Dahil dito, nalumpo ang mga pangunahing missile hubs ng Iran na ginagamit sana laban sa kanila. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Sa kalagitnaan ng matinding kaguluhang ito, may bagong pinuno na ang kalaban. Pumasok na tayo sa The Mujtaba era, kung saan nangako ng madugong self-sacrifice ang Revolutionary Guards para ipaghiganti ang kanilang mga nasirang base. Paano pinasok ng Israel ang Iran at winasak ang command center ng IRGC sa Beirut at Isfahan? At paano isinagawa ang 900 strikes sa loob lang ng 12 oras para lumpuhin ang missile hubs ng Iran? Tara, panoorin! Mga kahistoryador, ang decapitation strike, ang pagbagsak ng command center ng IRGC sa Beirut at Isfahan. Magsimula tayo sa taktika na ginamit ngayon ng Israel. Ito ang tinatawag sa military doctrine na decapitation strike. Ibig sabihin nito, imbes na ubusin mo ang mga ordinaryong sundalo sa ibaba, direktang puputulin mo ang ulo ng organisasyon. Ang target, ang pinakamataas na command centers ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Dalawang magkalayong lokasyon ang sabay na tinira, ang Beirut sa Lebanon at ang Isfahan sa loob mismo ng Iran. Sa Beirut, matagal nang nagtatago ang mga matataas na opisyal ng IRGC na nagsisilbing tulay o liaison officers para sa Hezbollah. Sila ang nagpaplano at nagbibigay ng pondo at armas. Akala ng kalaban, ligtas sila sa ilalim ng mga matitibay na underground bunkers sa gitna ng mataong syudad. Pero gumamit ang Israel ng mga precision-guided bunker buster bombs. Ang mga bombang ito ay idinisenyo para bumaon muna ng ilang metro sa ilalim ng lupa at semento bago sumabog. Ang resulta, gumuho ang buong command center. Wala nang natira sa mga nagpaplano ng atake mula sa Lebanon. Naputol agad ang komunikasyon ng mga opisyal sa kanilang mga foot soldiers. Samantala, mas nakakagulat ang nangyari sa Isfahan. Ang Isfahan ay nasa gitna mismo ng Iran. Ito ang puso ng kanilang military-industrial complex. Dito matatagpuan ang mga pabrika ng drones, research facilities para sa mga missiles, at malapit din dito ang kanilang mga nuclear sites. Ang makapasok ang puwersa ng Israel hanggang Isfahan ay isang napakalaking sampal sa air defense system ng Iran. Hindi ito simpleng pag-atake lang. Ito ay isang mensahe. Ipinakita ng Israel na kaya nilang butasin ang anumang radar at barilin ang kahit sinong target sa loob mismo ng teritoryo ng Iran na walang kahirap-hirap. Ginamit nila ang mga advanced stealth fighter jets na hindi na-detect ng mga lumang Russian-made radar systems ng kalaban. Nawasak ang mga pasilidad na gumagawa ng mga armas bago pa man ito maipadala sa mga proxy groups. Kaya naman nagkagulo ang buong command structure ng IRGC. Nawalan sila ng mga pinuno sa Lebanon at nawalan sila ng mga pabrika sa sarili nilang bansa. Ang decapitation strike na ito ay nagdulot ng matinding pagka-paralyze sa kanilang mga susunod na hakbang. Hindi na nila alam kung paano mag-coordinate dahil takot silang i-on ang kanilang mga radyo at cellphones.
Alam nila na sa oras na maglabas sila ng signal, panibagong bomba ang babagsak sa kanilang mga ulo. Ang Division 36 Penetration o IDF mas lalong pumasok sa Southern Lebanon laban sa Hezbollah. Habang nasusunog ang mga command centers, mas matinding bakbakan ang nangyayari sa baba. Pumasok na ng tuluyan ang Division 36 ng Israel Defense Forces o IDF sa Southern Lebanon. Ang Division 36 ang pinakamalaki at pinakabeteranong armored division ng Israel. Sila ang mga tropang sanay sa bakbakan gamit ang mga mabibigat na tangke, partikular na ang Merkava Mark IV. Ang layunin ng kanilang operasyon ay linisin ang mga border villages na ginawang fortress o kuta ng Hezbollah. Hindi madali ang labanang ito. Ang Southern Lebanon ay puro bundok, burol at malalalim na lambak. Ito ang perpektong lugar para sa mga ambush. Nagtago ang mga Hezbollah sa mga malalalim na tunnel systems na ginawa nila sa loob ng maraming taon. Pagkapasok ng mga tangke ng Division 36, sinalubong agad sila ng mga anti-tank guided missiles. Ang mga missiles na ito ay kayang tumagos sa makakapal na bakal. Pero handa ang IDF. Nakabukas ang kanilang mga Trophy Active Protection Systems. Ito ay isang teknolohiya na nakakabit sa mga tangke ng Israel kung saan bago pa tumama ang missile ng kalaban, babarilin na ito ng tangke sa ere pa lang. Dahil dito, maraming atake ng Hezbollah ang nawalan ng saysay. Dahil hindi umubra ang mga missiles sa mga tangke, nagkaroon ng matinding close quarters combat. Bumaba ang mga infantry soldiers ng Division 36 para isa-isang pasukin ang mga bahay at tunnel na pinagtataguan ng mga kalaban. Ginamit nila ang mga armored bulldozers para literal na patagin ang mga kuta at sirain ang mga pasukan ng mga tunnels. Walang ligtas na lugar. Ang mga snipers ng Hezbollah na nagtatago sa mga matataas na gusali ay binabaril din gamit ang mga drone strikes at artillery fire na nakasupport sa Division 36. Dahil sa walang tigil na pag-abante ng Division 36, napilitan ang mga puwersa ng Hezbollah na umatras palayo sa border ng Israel. Nakuha ng IDF ang mga imbakan ng armas at rocket launchers na nakatutok sana sa mga sibilyan sa Northern Israel. Isa itong malaking panalo sa ground war. Ang pagpasok nilang ito ay nagpapakita na hindi lang sa ere malakas ang Israel, kundi kaya rin nilang durugin ang kalaban ng harapan gamit ang kanilang mga tangke at sundalo. Ang buong Southern Lebanon ngayon ay isang malaking war zone kung saan kontrolado ng Division 36 ang takbo ng laban. Ito naman ang Operation Epic Fury update. 900 strikes sa loob lang ng 12 oras. Missile hubs ng Iran nalumpo. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Kung akala nyo matindi na ang ground war, mas nakakatakot ang nangyari sa ere. Inilunsad ng Israel ang Operation Epic Fury. Sa loob lamang ng 12 oras, umabot na sa 900 ang bilang ng mga strikes na pinakawalan ng Israeli Air Force. Pakinggan niyong mabuti, 900 airstrikes sa kalahating araw lang. Nangangahulugan ito na halos bawat minuto may sumasabog na target. Ito ang pinakamatindi at pinaka-agresibong aerial bombardment campaign na nakita natin sa modernong kasaysayan ng Middle East. Ang target ng Operation Epic Fury ay malinaw. Burahin ang lahat ng missile hubs at launch sites ng Iran at ng kanilang mga alyado. Bakit ito kailangang gawin ng mabilis? Dahil naghahanda na sana ang kalaban na maglunsad ng mga ballistic missiles at swarms ng suicide drones. Para hindi na mangyari ito, inunahan na sila ng Israel. Ginamit ng Israel ang buong puwersa ng kanilang mga fighter squadrons. Nagtulong-tulong ang mga F-15, F-16 at ang pinaka-advanced na F-35 stealth fighters.
Ang mga eroplanong ito ay umikot ng walang tigil. Pagkaubos ng bomba at gasolina, babalik sila sa base. Kakargahan sa loob lang ng ilang minuto at lilipad na ulit pataas. Ito ay isang logistical masterpiece na napakahirap gawin, pero nagawa ng Israel ng perpekto. Dahil dito, lumpo ang mga missile hubs ng Iran. Nawasak ang mga solid fuel missile factories na siyang gumagawa ng mga makina para makalipad ng malayo ang mga rockets. Hindi na rin makagalaw ang kanilang mga mobile launchers. Sa tuwing ilalabas nila ang mga launchers mula sa mga kuweba para sana magpaputok, nadedetect agad ito ng mga spy satellites at surveillance drones ng Israel. Ilang segundo lang, babagsakan na agad sila ng laser-guided bombs. Pati ang mga air defense batteries na dapat sana ay poprotekta sa mga base ng Iran ay sinunog din ng Operation Epic Fury. Walang nagawa ang militar ng Iran kundi panoorin ang pagkasira ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng kanilang mga armas. Habang nangyayari ito at patuloy ang pagdurog ng Israel sa kanilang mga pasilidad, nagkaroon ng napakalaking pagyanig sa loob mismo ng gobyerno ng Iran. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo at pagbagsak ng kanilang command structure, nagkaroon ng mabilisang paglipat ng kapangyarihan. Pumasok na tayo ngayon sa tinatawag na The Mujtaba Era. Si Mujtaba Khamenei, ang anak ng Supreme Leader, ang umeksena at kumuha sa timon ng kapangyarihan. Ito ay isang napaka-critical na development dahil iba ang estilo ng pamumuno ni Mujtaba kumpara sa kanyang ama. Kung ang kanyang ama ay naglalaro ng maingat at gumagamit ng mga proxy groups tulad ng Hezbollah at Hamas para hindi madamay ang mismong Iran, si Mujtaba ay kilala bilang isang hardliner. Hawak niya ang direktang kontrol sa buong puwersa ng Islamic Revolutionary Guard Corps at maging sa Basij paramilitary forces. Wala siyang pakialam sa diplomasya o sa sasabihin ng international community. Para sa kanya, ang nangyaring pag-atake sa Beirut at Isfahan ay isang personal na insulto na kailangang bayaran ng dugo. Matapos siyang pumalit at kunin ang kontrol, agad na naglabas ng direktiba ang mataas na opisyal ng Revolutionary Guards. Nangako sila ng self-sacrifice o pag-aalay ng buhay para sa kanilang layunin. Sa military terms, napakadelikado ng salitang ito. Ibig sabihin nito, handa silang maglunsad ng mga suicide missions, human wave attacks, at hindi na nila iisipin ang bilang ng mamamatay sa kanilang hanay, makaganti lang. Ito ang pinaka-extreme na forma ng pakikidigma kung saan ang mga sundalo ay hindi na nagpaplano para mabuhay, kundi nagpaplano kung paano makapapatay ng mas marami bago sila mamatay. Kaya naman nagbago ang buong dynamic ng labanan. Ang IRGC ngayon ay nag-iipon ng mga natitirang puwersa at nagpapakilos ng mga fanatical na sundalo mula sa iba't ibang rehiyon. Ang doktrina nila ngayon ay hindi na depensa, kundi total war. Inatasan ni Mujtaba ang lahat ng natitirang underground cells at sleeper agents sa buong Middle East na maghanda para sa isang walang kamatayang opensiba. Bagamat lumpo ang kanilang mga missile hubs dahil sa Operation Epic Fury, asahan natin na gagamitin nila ang lahat ng natitirang conventional weapons, asymmetric warfare at mga suicide drone swarms para subukang butasin ang mga depensa ng Israel. Hindi lang Israel at Iran ang bida rito. Sa likod nila, nandoon ang mga big boys. Ang Amerika ay laging nasa likod ng Israel. Sila ang nagbibigay ng mga armas at teknolohiya. Sa kabilang banda naman, ang Russia at China ay kaibigan ng Iran. Ang Russia ay may mga base militar sa Syria na katabi lang ng Lebanon at Israel. Kung sakaling magdesisyon ang Russia na tulungan ang Iran, diyan na tayo pwedeng pumasok
sa tinatawag nating World War III. Ito yung kinatatakutan ng lahat. Kapag nag-umpisa ang gyera ng mga higanteng bansa, walang lugar sa mundo ang magiging ligtas. Ang China naman, bagamat hindi sila nagpapadala ng sundalo, sila ang bumibili ng lahat ng langis ng Iran. Kaya kapag napilayan ang Iran, maapektuhan din ang ekonomiya ng China. At alam nyo naman, ang Pilipinas at China ay magkapit bahay at marami tayong kalakalan sa kanila. Kaya ang gerang ito ay parang isang malaking laro ng chess. Bawat galaw ng isang bansa ay may katapat na galaw mula sa kabila. Ngayon, baka sabihin mo, ano naman ang pakialam ko dyan? Nasa Pilipinas naman ako. Mga kahistoryador, kailangan nating makialam dahil ang mundo ay bilog at lahat tayo ay magkakakonektado. Una sa lahat, ang langis. Ang Middle East ang gasolinahan ng mundo. Halos lahat ng langis na ginagamit natin sa ating mga motor, jeep, at pati na sa mga kuryente sa probinsya ay nanggagaling doon. Ngayong araw, ang presyo ng langis ay umabot na sa $114 kada barrel. Sobrang mahal niyan. Bakit tumataas? Dahil may isang maliit na daanan sa dagat na tawag ay Strait of Hormuz. Doon dumadaan ang mga barkong may dalang langis. Nagbanta ang Iran na isasara nila ito. Kapag sinara yun, wala nang makakalabas na langis para sa buong mundo. Kapag walang langis, tataas ang presyo ng petrolyo sa Pilipinas. Kapag mahal ang petrolyo, tataas ang pamasahe. Kapag mahal ang pamasahe, yung mga gulay mula sa Baguio at bigas mula sa Nueva Ecija, magmamahal din pagdating sa palengke dahil sa gasto sa truck. Kaya yung gyera sa Iran, ramdam natin hanggang sa presyo ng sili at talong dito sa Maynila. Pangalawa, ang ating mga OFW. Marami tayong mga kababayan sa Lebanon at Israel. Ngayon, nasa gitna sila ng putukan. Ang gobyerno natin ay nag-uutos na ng Alert Level 4 o Mandatory Evacuation. Ibig sabihin, kailangan na silang iuwi. Pero paano mo sila iuuwi kung pati yung mga airport ay delikadong bombahin? Kaya naman mga kahistoryador, sa tingin nyo, tama ba ang ginawa ng Israel na unahan na ang Iran bago pa sila atakihin? O mas lalo lang itong magpapagulo sa mundo? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!